Ang lahat ay pinagpala ng Panginoon sa mga patotoo. Ngayon naman ho, ipagpapalain tayo ng Diyos sa kanyang mga salita. Bukas na po natin ating mga Bible dito sa Aklat ng Unang Korinto, Kabanata 14. Dito sa talatahong 34. 1 Corinthians chapter 14, verse 34. Okay. Unang aklat ng Korinto, Kabanata 14, talatang 34. Ang sabi ho rito, sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Ulitin natin, Unang Korinto, Kabanata 14, talata 34. Ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan, sapagkat siya ang Diyos ng kaayusan at kapayapaan. Talatang 4 na po. Buksan din natin, Unang Korinto, Kabanata 14, talatang 4 na po. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Sabi naman sa verse 40, kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Dito naman po sa Genesis, let us open our Bible also in the book of Genesis, chapter 1. Dito sa unang kabanata, aklat ng Genesis, kabanatang 1, talatang 1 hanggang sumunod na talata. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ulitin natin, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbuklod niya ang liwanag at ang dilim. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita ngayong umaga. Tayo po'y muling manalangin. Ama, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At kami po ay nagagalak na marinig at mapagbulayan namin ang iyong mga salita. Muli po namin tinatalaga sa iyo ang oras na ito. Patuloy mo po kaming kausapin, ang pangkalooban mo ang mangyari, at alam po namin na lahat ng aming pangangailangan ay tinugon mo na. Salamat po sa kapayapaan at kaayusan sa aming kapaligiran. Tuloy pong maitaas lang ang iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Muli tayo magkaisang magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Welcome ho sa gawain muli ng Panginoon. At ito ho ay araw na naman ng unang linggo, no? Tayo po ay merong communion after the message, Word of God. Handa natin ating sarili sa pagtanggap po muli ng tinapay at ng katas ng ubas. So in 1 Corinthians chapter 14, verse 34 and also verse 40. Ito yung binasa natin. In Genesis chapter 1, beginning verse 1 hanggang verse 3. So dito sa mga talatang ito, mga kapatid, dadalhin ko sa inyo mensahe na pinamagatan, ang paglago ay nakasalalay sa ating kaayusan. Ang paglago ay nakasalalay sa ating kaayusan. Napakahalaga na makita natin ang tinatawag na importansya ng kaayusan.
Sabihin nga natin, kaayusan. Yan. No, sa lahat ng bagay, tandaan ho natin, maganda ho ang kaayusan. Kaya nga dito sa Genesis, mga magulang ko at kapatid, nung makita ng Diyos na nagkaroon ng liwanag, nalantad ho ang lahat ng bagay eh. Nung malantad ang lahat ng bagay, nakita niya, ang sabi niya, sabi ho ng binasa natin, nalugod ang Diyos nang ito'y kanyang mamasdan o nasiyahan. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Kung ikaw kapatid, tayo ho, ang buhay natin, kung masdan kaya ng Diyos yung buhay natin, di ba? Ang mata ng Diyos ay paikot-ikot sa apat na sulok ng mundo. Ang paningin ng Diyos ay laging nakatuon sa kanyang mga nilikha. Ikaw at ako ay hindi ho hinihiwalayan ng Diyos. Amen? At ang mata ng Panginoon, ang paningin ng Diyos ay nakatuon lagi sa iyo at sa akin. Kahit saan tayo pumunta, sinusubaybayan tayo ng Panginoon. Kahit saan, anong ginagawa mo, nakikita ho ng Panginoon. Sabi nga nung awitin, God is watching us. He is watching us. Lagi hong nakatuon ang paningin ng Diyos sa atin. Kaya kung alimbawa, titingnan ho ng Diyos tayo, at nakatuon ang paningin ng Diyos sa atin, kung mamasdan ho tayo ng Diyos, masisiyahan ho kaya ang Diyos sa buhay natin? Kung ikaw ay may ginagawa at nakita ng Diyos pinagmamasdan ang ginagawa mo, masisiyahan na kaya ang Diyos sa iyong ginagawa? Yung buhay ho ba natin, masisiyahan ho ba ang Diyos kapag pinagmasdan niya ang buhay mo at ang buhay ko? Yan mga kapatid ay isang marahil katanungan mo at samantalang tayo nakikinig na mensahe ay makikita natin kung paano natin tugunan ang katanungan na yan sa ating mga puso. Sipin mo, nasisiyahan kaya ang Diyos sa akin kapag ako'y pinagmamasdan niya? Nasisiyahan ba siya kapag nakikita niya yung aking mga ginagawa? Dito ho sa aklat ng Genesis, nung una, sa pasimula, ang sabi nga ho, nang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, ang langit at ang lupa ay wala pa hong hugis o anyo. Pag sinabi hong walang hugis o anyo, ang ibig sabihin nun nito, magulo. Walang kaayusan. Tama po ba? No? Walang kaayusan, walang hugis, walang anyo. Kasi yung salitang hugis, mga kapatid, at saka yung salitang anyo, ang ibig sabihin nun yan, iyan ay nagbibigay ng ayos sa isang bagay. Yan ho yung nagpapakilala sa isang bagay. Malalaman mo raw ang isang bagay o ma-identify mo o ma-recognize mo ang isang bagay kapag meron siyang hugis o meron siyang anyo. Let's say, isang kahon at kudrado siya. Hugis ay kudrado. Sabihin mo, isang kahon na kudrado. Yan. Na-distinguish mo ang isang bagay o nare-recognize mo natin, alam mo natin na ito ay isang kahon na kudrado kasi nakita mo yung hugis at saka yung kanyang anyo. Mahalaga ho yung hugis o anyo. Magdadala ho ito sa isang bagay o sa isang tao ng tinatawag ho nating kaayusan. Kaya dapat ho nating makita, even yung paglago ho natin, mga kapatid, bilang mananampalataya, ito ay nakasalalay sa kaayusan. Ang kaayusan ay kailangan para sa tunay na paglago. Ngayon, tingnan nun natin ang salita ho rito sa Genesis, hindi muna natin hiwalayan ito. Ang salita hong, nang makita ng Diyos na wala pang hugis, ang lupa o walang anyo, o ang langit, walang hugis o anyo, ang sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Sabi, sa ibabaw ng tubig ay kumikilos ang Espiritu ng Diyos. At bigla hong sinalita ng Diyos na magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Ang sabi rito, nagkaroon nga. At pinagmasdan ng Diyos, nasiyahan ng Diyos ng kanya itong pagmasdan. Pagkatapos, pinagbukod niya
ang liwanag at ang dilim. Take note ho mga kapatid, sa Biblia, dito sa Bible, na aking pong binasa sa inyo, nakaguhit ho yan, pinagbukod niya. Bakit ho kaya pinagbukod? Bakit kaya hindi pinagsama? No? Sabi sana, pinagsama niya ang dilim at liwanag. Pero bakit ho nakalagay ho rito, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim? Sapagkat mga kapatid, hindi pwedeng magsama ang dilim at ang liwanag. Tama po ba? Amen. Hindi kailanman magdadala ng kaayusan ang kadiliman, kaya kailangang ihiwalay. Hindi ho sinabi ng Panginoon magkaroon ng dilim. Kasi madilim na nga ho eh. Wala nang ayos eh. Sasabihin mo pa magkaroon ng dilim. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nung magkaroon ng liwanag, yung dilim nakita pa rin niya, pumailan lang. Pero binigyan na ho niya ng limitasyon ang dilim at sinabi niya, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Mga kapatid, napakahalagang maintindihan natin ito. Ang salitahong magkaroon ng liwanag sa orihinal na salino, ang ibig sabihin nito ay magkaroon ng kaayusan. Let there be light means in original translation, it means let there be order. Sabihin natin, order. Yan. Pagka sinabing let there be light, ang ibig din ho sabihin nito, sa orihinal na kahulugan, nung translation ng let there be light, ay let there be order. Pag sinabing let there be order, magkaroon ng kaayusan. Orderliness is next to godliness. Di ba? Orderliness is next to godliness. Also, cleanliness is next to godliness. Pare-pareho yan eh. Kaayusan, kalinisan, yan ho ay kaakibat ng kabanalan. Kasama ho yan. Ikaw ho ba'y magiging banal kung walang ayos ang buhay mo? Ikaw ba'y magiging banal kung hindi malinis ang pamumuhay mo? Hindi ho pwedeng mangyari. Kaya ang Panginoon, nung mamasdan ho niya, ang lahat ng ito, sinabi ho, pinagbuklod niya ang dilim at ang liwanag. So, tingnan ho natin, minsan sa buhay natin, mga kapatid, minsan sa buhay natin ay dumating ho ang salitang magkaroon ng liwanag. Nang tanggapin mo si Kristo na Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, iyon ho ang karanasan na naranasan mo sa buhay mo na magkaroon ng liwanag. Nung wala ka pa kay Jesus, maliwanag po ba ang lahat sa buhay mo? Hello? Nung wala pa ho tayo sa Panginoon, hindi mo pa kilala si Jesus, Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, maliwanag po ba ang buhay natin nung panahon na yon? Hindi. Magkasama ang dilim at liwanag, tama? Magkasama. Minsan nasa dilim, minsan nasa liwanag. Tayo ho ay nabubuhay sa dilim at liwanag. Iyon ang buhay natin dati. Pero purihin ang Panginoon. Ito hong powerful words na ito. Yung makapangyarihang salita na lumabas sa bibig ng Diyos. Let there be light. Hindi lang iyon sa panasimula. Ito ho'y naganap sa iyo at sa akin. Nang dumating si Kristo sa buhay mo, nasumpungan mo na ang liwanag, nagkaroon ka ng kaayusan sa buhay mo. Amen? Amen. At mula noon, nakita mo na dapat nang maghiwalay ang dilim at ang liwanag. Kaya kung ikaw ho, gusto mong lumago sa pagkakilala kay Lord, gusto mong lumago sa buhay, gusto mong umasenso, gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, ibukod mo ang dilim. Huwag mo nang isama ang dilim sa liwanag na inilagay ng Diyos sa buhay mo. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakahalaga ho nito. Nung makita ko, bakit kaya binukod ng Diyos ang dilim at liwanag? At nag-reveal ho ang Diyos
Sa buhay ho natin, yun ho ang kanyang ginawa. Sa ano matatagpuan sa bagong tipan? Ang kaakmahong talata ho nito. Sino ho sa inyo ang nakakaalam ng parallel po ng Genesis 1 sa aklat ho ng bagong tipan, sa Biblia sa bagong tipan? Yung may memory verse. Hallelujah. No? Alam niyo ho ba, iyan ay nakasulat sa aklat ng Korinto? No? Kabanatang 6. Tingnan ho natin ang unang aklat ng Korinto, kabanatang 6. 1 Corinthians chapter 6, verse 14. So, nabasa niyo na ho ba, mga kapatid? Anong sinasabi ho ng 1 Corinthians chapter 6, verse 14? Talatahong 14, anong sabi? May nagsasabing malaya akong makagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi. Hindi lahat ng bagay ay nakabubuti. Maari ko ring sabihin, maari kong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ka magpapalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang mga pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa mga pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakiapid, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon, at ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Jesucristo, at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So dito rin ho, dito pinakita na hindi pwedeng hindi na pwedeng muli nating bigyan ng kalayaan yung buhay natin sa dilim na mangyari pa sa kasalukuyan. Kasi binukod na ho ng Diyos. Ngayon, isa pa hong bagay dito, sa Matthew chapter 7, atin hong buksan ng Matthew chapter 7, 21 hanggang 23. Ito ho yung bunga. Sabi nga rito, ang buhay na may liwanag ay buhay na may kaayusan. Ang Diyos ay ayaw niya na tayo ay mabigo sa darating na panahon kapag humarap tayo sa Kanya. Sa Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Okay, dito po sa salitang ito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, sasabihin, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So dito sa Matthew chapter 7, ito ho yung bahagi naman ng kasulatan na sinasabi ho, pagdating ng araw, magugulat ang marami na akala niya liwanag, dilim pala. Ito ho yung tinatawag ko natin, ang babala sa buhay ng tao na hindi ho nagpahalaga sa kaayusan ng ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, tingnan ho natin, ano ho ang madali? Ito ho'y tanong sa ating lahat. Anong madali? Ang guluhin ang mga bagay-bagay sa loob ng iyong bahay o ang ayusin? Ano ho? Guluhin. Di ba ang hirap yung ayusin no? Pero yung guluhin mo, madali. Amen po ba? Ang daling guluhin no? Yung mga bagay-bagay sa loob ng bahay natin, let's say cabinet. Yung cabinet na merong mga damit. Anong madali? Ayusin yung mga damit sa loob ng cabinet o guluhin? Guluhin. Lalo na pag may lakad ka, araw-araw, nagmamadali, hugot dito, hugot doon. No? Talagang ang gulo-gulo Pag binuksan mo yung cabinet, ang gulo. At yung kaguluhan na iyon ang magiging dahilan upang makita mo ang halaga ng kaayusan. Naniniwala ba kayo, magiging maayos ang lahat kapag nakita mo ang magulo? Amen. Kailangan mo munang makita mo yung magulo.
Kailangan mo lang makita mo yung madilim para sabihin mo, gusto ko ng liwanag, gusto ko ng kaayusan. Sabi nga ho, yung cabinet mo na puno ng damit at ang gulo-gulo, alam niyo ho ba paano magiging maayos yon? Lalo mong guluhin. Guluhin mo muna lahat. Alisin mo, ibaba mo lahat, ibagsak mo lahat. No? Pagkatapos simulan mo, tiklupin mo isa-isa. Pagsamasamahin mo ang t-shirt, pambahay, pagsamasamahin mo may kwelyo na pang-alis mo, pagsamasamahin mo ang polo, pagsamasamahin mo ang short, pagsamasamahin mo ang medyas, mga underwear, pagsamasamahin mo ang mga pantalon. At pag natapos mo na, kahit pagod na pagod ka, pag namasdan mo, nakabukod ang bawat bagay at nakita mong maayos at maliwanag, sabihin mo, ang ganda palang pagmasdan ng maayos. Amen? Mga kapatid, ang buhay natin itinalaga ng Diyos para sa kaayusan. Sapagkat gusto niyang lumago tayo. So ang paglago ho ay nakasalalay sa isang maayos na pamumuhay. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi ho siya Diyos ng kaguluhan. Kaya lang, dito sa 1 Corinthians 14:40, binanggit ho rito, kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Ito na. Alam niyo ho ba, sinisimulan na ho ng Diyos na ang kanyang mga believer, mga anak ng Diyos, mananampalataya, ay inaayos na. Sino sa inyong gustong magpaayos sa Diyos? Hallelujah. Gusto mo bang ayusin ng Diyos ang buhay mo? Yan mga kapatid, sinisimulan na ng Diyos. Ito na ho yung panahon. Sinisimulan na ng Diyos ayusin ang buhay natin. Kaya lang nasa iyo kung gusto mo magpaayos. Hindi ka rin ho pipilitin ni Lord eh. Kaya nga dito sa pag-aayos, mga kapatid, pag sinisimulan ka ng ayusin ni Lord, hindi ho biro ang magpaayos. Hindi ho madali ang magpaayos ng buhay. Halimbawa ho, ang ilong mo ay pango. Gusto mong patangusin. Madali ho bang patangusin yan? Gagastos ka ng malaki dyan. No? Tingnan mo yung katabi mo kung ayos ang ilong. O huwag mo nang pakialaman yan. Kontento ka na dyan. Hallelujah. Mga kapatid, kaya nga lahat ng tao, pag humarap sa salamin, sasabihin niya, mayroong hindi ayos sa akin eh. Kaya nga, pag nagkaroon siya ng pagkakataon na ayusin ito, aayusin niya. Kaya nga nauso yung nose lip. Yan, no? Talagang pinapatangos ang ilong. Ngayon, uso na rin yung ngayon yung, dati, ang naglalagay lang ho ng contact lens, yung malabo ang mata. Ngayon, hindi na, pampakyut na ho ang contact lens. Para blue eyes, no? Matindi ho ngayon, lahat ho ngayon, gustong ayusin. Pag nakita hindi ayos ang lahat sa buhay niya, ay kailangan maging maayos ito. No, yung maiksing pilik mata, dinuduktungan, pinapahaba. No? Lahat to pwedeng ayusin. Alam niyo ho ba ang magandang ayusin natin ngayon ay yung buhay natin sa harap ng ating Panginoon. Mga kapatid, totoo, pwede mong ipaayos ang outward appearance mo, yung panlabas na kaayusan ng buhay mo, pwede mo hayang ayusin. Pero alam niyo ho ba, tayo mga believer, mananampalataya, mga anak ng Diyos, ito na yung panahon, ang Diyos sinisimulan ng ayusin ang buhay natin. Kaya ang tanong ko sa inyo, sino ang gustong magpaayos sa Diyos? Hallelujah. Kaunti lang gusto magpaayos ha. Sino ang gustong magpaayos sa Panginoon? Amen. Mga kapatid, lahat tayo. Kasi alam niyo ho ba, hindi ka papasok sa kaharian ng langit kung hindi ayos ang buhay mo. Pangalawang tanong, sino ang gustong pumasok sa langit? Amen. Ulitin natin, sino ang gustong pumasok sa langit? Amen. Amen. Ang langit ay isang ayos na lugar at iyon ay para sa mga ayos na buhay. Amen? Amen. Pag hindi ayos ang buhay mo, hindi ka pwede doon sa ayos na lugar. Doon ka sa magulong lugar. Saan yon? Impyerno yon. Kaya tingnan nyo ho yung tatay, pagdating sa bahay niya, magulo, sabi, impyernong bahay ito. Asan ba inyong demonyang nanay? Nakita yung anak na bunso, hoy, demonyo ito, halika nga. Impyerno nga. May demonya, may demonyo ito eh. Alam nyo,
Kapag magulo talaga, mukhang impyerno. Gusto nyo ba ng impyernong buhay? Magpaayos tayo, mga kapatid. Kasi gusto ng Diyos lumago ka, sumagana ka, umunlad ka. Nakakalungkot kapag hindi umunlad yan. Si nanay, no? Yung desire niya, umunlad ang bahay, sambahan. Salamat sa pag-unlad. Ang buhay ho natin, gustong paunlarin ng Diyos. Kaya lang, nagre-resisto tayo, ayaw natin paayos sa Panginoon eh. Mga kapatid, mabibigla tayo pagdating ng huling araw. Ito nga, binasa natin yung Matthew 7. Meron ho tayong tinatawag itong bigong pagtawag. Meron ho pangalawa, bigong paglilingkod. Merong pangatlo, bigong pagkilala. Sa Matthew 7, 21 to 23, nakasulat lahat yon. Bigong pagtawag, bigong paglilingkod, at bigong pagkilala sa Panginoon. Baka hindi mo namamalayan, tawag ka ng tawag sa Panginoon, bigong pagtawag pala. Mga kapatid, bakit bigo, pastor? Kasi hindi ayos ang buhay mo. Ang mga ayos lang ang buhay, yun ang pwedeng maging makatawag sa Diyos ng isang maayos at matagumpay na pagtawag. Diringgin ka ng Diyos. Pag tumawag ka ng may katapatan, tumawag ka ng may pagpapakumbaba, tumawag ka ng mayroong malinis na puso sa harapan ng Panginoon. Diringgin ka ng ating buhay na Diyos. Mga kapatid, iyan ang kabibigla ng marami. Kaya ngayon pa lang, sinasabi na sa atin. Tingnan nyo ho, yung dati hong kultura. Ang kultura ho, ito ho, ay hindi ho dapat, ang maling kultura ay hindi ho dapat panatilihin sa buhay ho natin. Kailangan ho, wasakin na ho natin ito at palitan natin ng isang tamang kultura. Tingnan nyo, bakit ho tayo ganyan ngayon? Maling kultura sa church ito. 10 taon na si sister sa church umaattend. Pag absent ho siya, alam na alam mo kung absent siya. Bakit to? Hulaan ninyo. Isa lang ang silya na kanyang inuupuan. Sapagkat ang silyang yon ay nilagyan na niya ng print ng kanyang puwet. Nakatatak na doon. Kaya sabi niya, upuan ko yan. Pag may umupo doon, sabi niya sa aser, upuan ko yung ba't inupuan? Kaya alam niyo, pag inayos yan, ngayon, naayos na kayo. Amen? Binabasag natin yung maling kultura. Hindi kung saan ka nakaupo nung last Sunday, gusto mo, doon ka pa rin ngayon. Hindi na ho ganun ngayon. Inaayos tayo ni Lord. Kailangan, yung upuan, pupunuin muna yung nasa unahan. Hindi na ho dapat katulad dati na inisip natin, yun ang upuan ko, kung saan ka nakaupo nung Sunday, ilang taon ka na ron, doon ka nakaupo. Kaya pag absent ka, alam na alam pag absent ka. Ngayon, pag nag-absent kayo, hindi na alam kung absent kayo. Pero wag naman kayo mag-absent, mga kapatid. Dumalo kayo sa pagsamba sa Panginoon. Iyan ho, isang kultura yan na nakasanayan na mali. Pero ang tamang kultura, alam niyo ho ba kung ano? Pag dumating ka sa church, punuin yung mga bakanting upuan sa unahan at yung mga huli, sila ang uupo sa mga bakante na nasa hulihan. Tama po ba? Maganda ho ba yon o hindi maganda? Maganda yan, mga kapatid. Disiplina yan eh. Disiplina yan. Kaso nga, nasanayan ho natin yun eh. Mula nung tayo ay naging Christian, ganun eh. Wala ho kasi ngang pagpapatupad ng kaayusan sa loob ng simbahan. Ngayon, inaayos tayo ng Panginoon. Alam niyo ba si Jesus mismo, gumawa ho siya ng isang pag-aayos sa loob ng templo? Minsan dumating si Jesus sa templo. Doon sa templo, ay nakita niya, doon sa pintuan ng templo at doon sa bunganga ng pasukan ng templo, ay merong namamalit ng mga salapi. May mga money changer. Kasi at that time, isa hong kaugalian na ang mga Hudyo sa iba't ibang lupain, nagkalato ang mga Jews sa iba't ibang lugar, sa mga kapaligiran ho ng gitnang silangan. So pagka
araw ng Pasko o lingguhan ng kanilang pagdiriwang, sila ho'y uuwi sa Jerusalem para sumamba. So yung kanilang pera, na dala-dala ho nilang pera, dahil maghahandog sila kay Yahweh, hindi naman tatanggapin sa Jerusalem yun. Pera ho ng ibang bansa. So kailangan ho ipapalit. So merong money changer ho doon. So andun yung mga money changer, may lamesa, namamalit ho ng mga iba't ibang uri ng mga salapi. Pinapalitan ho ng pera ng Israel doon sa panahon na yon. At meron naman ho, siyempre, nandun na yung money changer, siyempre, itong mga nagpalit ng pera, bibili ho ng handog yan. Alam nga namang mula doon sa pinanggalingan nilang bansa, dala-dala nila yung kanilang handog na kambing, ang ingay ho noon sa pagbiyahe. So, hindi na ho sila magdadala ng handog, bibili na lang ho sila doon. So, businessman ho, may nagtitinda na rin ho. Sa tabi ng money changer, may nagtitinda ng kambing, ng tupa, ng baka. Imagine niyo kung ano ang itsura ng templo. Imagine niyo yung templo. Ano, maayos ba o magulo? Magulo, mga kapatid. Ang gulo ng templo, ang ingay. Tapos nagdadaldalan, papalit nagpapapalit. So dumating si Jesus, eto na. Babasagin ho niya yung maling kultura. Alam niyo ba ginawa ni Jesus? Divine anger ho ito, no? Ito ho'y makalangit na galit. Nung makita ng Panginoon, sabi, pinagtataob niya ang mga lamesa ng namamalit ng pera at ipinagtabo yan ang nagbebenta ng mga hayop na panghandog. Ang sabi niya, bakit ang bahay ng aking ama ay ginawa ninyong palengke? Hindi ba't ang bahay ng aking ama ay dapat tawaging bahay dalanginan? Alam niyo ho ba, yung ipagtataob ang lamesa, sabi nga nung ibang mga commentary, Bible commentator, sabi nila, ba't gano'n naman si Jesus? Diyos pa naman siya, pinagtataob ang mga lamesa. Alam niyo ho ba kung anong ibig sabihin nun? Ayaw na ayaw ng Panginoon na ang kanyang templo ay nasa maling kultura. Hindi ho papayagan ng Diyos ng bahay-sambahan ay maging magulong lugar. Ang bahay-sambahan ay isang masaya, ngunit maayos na lugar. Sapagkat ang mga maayos na buhay ay sumasamba sa Diyos sapagkat gusto nilang mapunta sa ayos na lugar doon sa kalangitan. Amen? Hallelujah. So dito rin ho mga kapatid, ganyan. Iniisa-isa ho natin. So pagdating mo ng preaching, sarado na. Pag ikaw na late, hindi ka na pwedeng pumasok. Doon ka sa labas. Kung hindi mo matagalan sa labas, wala, pasensya, uuwi ka. Alam niyo ho ba, bakit ganito? Sinasanay ho tayo ni Lord. Kapag ka hindi ho nabago ang ating mga isipan, at ang pananaw natin kung ano talaga ang makipag-ugnayan kay Lord, wala hong asenso ang buhay. Mga kapatid, ilang taong ka nang mananampalataya, pag sumasamba ka kay Lord, matatapos na, darating ka pa. Minsan, I love you with the love of the Lord na lang. Doon ka palang darating. Pero sa ibang bagay, nagpapahuli ka ba? Pag meron ka bang appointment kay governor, nahuli ka ba? Pag may appointment ka ba kay mayor, nahuli ka ba? Pag sinabi ba ni mayor, may kaukus tayo dito, dumating ka na maaga, nagpapalate ka ba o darating ka na maaga? Darating ka na maaga. Pag sinabi ng governor, dito may migay ako ng 5,000, maaga kayong dumating. Siguradong agang dumating mga yan. Bigyan ni 5,000 Pero alam niyo ba ang Panginoon, higit pa sa 5,000 kayang ibigay sa'yo. Amen. Kaya bang ibigay ni Lord ang higit pa sa 5,000? Mga kapatid, kung nananampalataya tayo kay Lord, maging maayos lang ang buhay mo, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Yan ang problema No, ang simbahan na sa maling kultura, ngayon binabasag na ho yan. Basagin na ho natin. Kasanayan na mali, gawin nating tama ang kasanayan. Tayo ay dumalo ng maaga, umupo sa unahan na upuan, hindi na kailangan i-guide ka dapat Bagamat mayroon tayong guide, mga sitter, ang tawag ko dyan, sitter sila, dadalhin ho kayo talaga dyan. Kahit ano gawin yung kayo'y magreklamo, dadalhin kayo dyan. Ngayon sa mga nagrereklamo, ipanalangin ho natin, maging maayos ang kanilang pananaw. Marami hong nagreklamo nung unang gawin ho ito.
Kasi nga hindi sanay. Sabi ko sa mga sitter, normal yan. Normal yan, magre-resist. Magagalit po sila. Pero ginagawa natin ang ibig ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ho natin gusto to. Ang may gusto nito, ang ating Panginoon. Tingnan nyo, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, siya ay Diyos ng kaayusan at ng kapayapaan. Diyos ng kapayapaan eh. At tingnan nyo rin ho, mga kapatid, kung kayo ho ay nagke-candy, sinong may candy sa inyo? Dapat pag kumain ka ng candy, ano dapat ang gawin mo sa balat? Ibulsa mo. Huwag mong itapon yan. Hindi ho yan basurahan. Templo yan ng Panginoon. Kung kayo'y may anak, pinapakain nyo ng biskwit, okay, naalaw na, dapat nga, hindi ho eh. Alam niyo ba, may policy na rin tayo, bawal ang pagkain sa loob. Gusto niyo kumain, doon ako sa bandaron. Hindi ho dapat tinatapunan ng basura ang loob ng templo, mga kapatid. Ibulsa mo. Ibulsa mo yung mga basura, dumi, kasi isa rin ho yan sa pagrespeto mo sa banal na lugar. Naniniwala ho ba kayo ito'y banal na lugar para sa Diyos? Banal na lugar ho yan. Kasi dito ho inaawit ang mga awiting makalangit. Dito rin ho ipinapahayag ang banal na salita ng Diyos. At dito ho tayo nakikipag-ugnayan sa harapan ng Panginoon. This is a holy ground. Holy ground yan, mga kapatid. Alam niyo ho ba nung magpakita ang Diyos kay Moses sa pamagitan ng nagliliyab na apoy na isang punong kahoy? Burning bush? Alam niyo ba, sariwa ang dahon pero nagliliyab ang kanyang katawan. Nagtaka si Moses. Tapos biglang may tinig na nagsabi, Moses, Moses, halika. Ba, kilala ko. At siya'y nagpatira pa, sabi niya, Panginoon, sino po kayo, Panginoon? At nung lumalapit na si Moses, tumayo siya, lumalapit uli, sabi sa kanya, huwag ka munang tumuntong dyan. Hubarin mo muna ang iyong sandalyas. Hubarin mo yung sandalyas sapagkat ang lugar na ito ay isang banal na lugar. Tingnan niyo. Kaya nauso sa mga ibang relihiyon, alam niyo siguro yung relihiyon, na bago pumasok sa kanilang templo, iiwan nila ang kanilang stepin. Yung doon sa Quiapo, yung sa Maynila, di ba? Kita niyo, daming tsinela sa labas. Bakit to? Sa kanila, ang lugar nila ay isang banal na lugar. Sagradong lugar ho yan. Kaya inaalis nila yon. Sa atin, hindi naman tayo ganun ang paniniwala. Pero yung puso nawa natin, yung isip natin, yung buhay natin, ito ang linisin natin. Hindi man paang malinis, kahit marumi ang paa mo, pag malinis ang puso mo, ang isip mo, ang buhay mo ay kalugod-lugod sa Diyos. Ikaw ay karapat-dapat sa banal na lugar at ang Diyos ay pagpapalain ang buhay mo. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, ito ho, ang paglago ay nakasalalay sa kaayusan. Kaya maraming di lumalago, ayaw magpaayos. Tingnan nyo ho, ano pang mga kaayusan na ginagawa sa atin ngayon? Maraming Kristiyano, 15 taon ng Kristiyano, hindi man ho nagbubuklat ng Biblia. Tama po ba o mali? Di ba? Sino sa inyo ang matagal ng Kristiyano, natapos nyo na yung Bible? Di ba? Wala pa, hindi natapos yung Bible. Anang mamasa, anang ali. Hindi ho talaga, wala sa kayusan eh. Pero ngayon, inaayos tayo ni Lord. Meron tayong devotion. May devotion ka. Tuturuan ka ng iyong tagapag-alaga, yung mga cell leader na tinatawag, tuturuan ka paano mag-devotion, kung saan ka magpapasimula. At continuous yan, monitor ka ng iyong tagapag-alaga na nailagay sa iyo ng Diyos, aalagaan ka talaga, tuturuan ka. Kapag kayo ay ginaganon, magpasalamat ho kayo sapagkat iyan ay para sa inyong paglago. At kapag maayos na maayos ang buhay mo, pag pinagmasdan ka ng Diyos, nasiyahan siya, handa ka kapatid. Alam niyo ba kung paano masiyahan ng Diyos? Alam niyo pag nasiyahan ng Diyos, sino kasi inyo may kakilalang tao kapag nasisiyahan? Talaga namang merong magandang nangyayari.
Yung natutuwa at tuwang-tuwa, may magandang nangyayari. Meron ba kayong kakilalang taong gano'n? No, pag sumaya siya at natuwa siya, may magandang mangyayari. Alam niyo, ang Diyos, kapag nasiyahan, na naging masaya ang puso ng Diyos at natuwa siya sa iyo, may magandang mangyayari. Mga kapatid, kaya iyan ho ay ginagawa eh. Kaya may devotion eh. Ayusin ang buhay. Yung iba ayaw ho eh. Ayaw sumunod. Mga kapatid, sundin nyo yung inyong cell leader. Para sa inyo yan, hindi ho para sa kanila. Kapag ginawa nyo yan, subukin nyo, tingnan nyo kung ako ay nagsisinungaling. Pagka binasa nyo ang Biblia at talagang na pinabayaan nyong manahan sa buhay ninyo ang salita ng Diyos at pinamuhay nyo pa yan, mga kapatid, sigurado ang pagpapala ng Diyos sasayo. Hindi ho sinungaling ang salita ng Diyos nagsasabing, kung kayo'y nananatili sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hingin ninyo niyo maibigan at ito'y ibibigay sa inyo. Answered prayer, mga kapatid. Amen? Bakit? Ang salita ng Diyos nananatili sa iyo eh. Kapag ka nananatili sa iyo ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos kay Josue, Josue 1:8, ano sabi ng Panginoon? Anak, Josue, anak, pagbulay-bulayin mo ang mga nakasulat sa aklat na ito. Gabi at araw. At pamuhay mo. Sundin mo ang lahat ng sinasabi sa aklat na ito. At nakatitiyak ka, anuman ang iyong gawin, ikaw ay magtatagumpay. Sino si Josue? Siya ay isang matagumpay na leader ng Israel. Siya ho yung nakapasok sa promised land. Mga kapatid, tayo, we want success, we want prosperity. Pero ayaw mo naman paayos ang buhay mo kay Lord. Gusto ng Diyos, maging maayos tayo. Kapag naging maayos ang buhay natin, ang pagpapala ng Diyos sa atin. Naniniwala ho ba kayo? Ang Diyos ho ay nalulugod sa kaayusan. Yung naniniwala sa kaayusan, yung naniniwala na ang Diyos ay nalulugod sa kaayusan, magsabi ng amen. Amen. Mga kapatid, ayusin natin ang buhay natin. Kahit o sa ibang bagay, ang kaayusan ay mahalaga. Hindi lang mo sa kabanalan. Sa loob ng mga eskwelahan, pinapatupad ang kaayusan. Kaya nga merong mga kinakailang nakasulat pa doon, bawal umihi dito, bawal magtapon ng basura. No? Sinesegregate yung mga basura, merong nabubulok, merong hindi nabubulok. Yan. No, di ba kaayusan yan eh. Makikita natin sa mga mall, ganyan din. Hindi pwedeng magulo dyan. Huliin ka ng security guard dyan. Pag ikaw ay wala sa ayos, nasa loob ka ng mall, dadaling ka ng security guard sa labas. Hulihin ka dyan. Ang lahat ng bagay, kapag may kaayusan, ito'y nagdadala ng kaunlaran o ng tinatawag nating tagumpay. Lalo na po sa espiritual. Itong gusto ng Diyos, mga kapatid. Tingnan natin, balikan uli natin, yung sinasabi ng Genesis, gusto huling pasadahan no ito. Yung dilim at liwanag pinagbukod ng Diyos. Nang kilalanin natin si Kristo, Panginoon tagapagligtas, ng buhay natin, nasa liwanag ka na. Gusto ng Diyos, manatili ka sa liwanag. Huwag ka nang pumunta sa dilim. At kapag nasa liwanag ka, ang ibig sabihin, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Ang lahat ng buhay na nasa liwanag ay magiging maayos. At kapag naging maayos yan, ang sabi, masisiyahan ng Diyos sa iyo. Ang ibig sabihin ng masisiyahan, God's favor is in you. God's favor is in you. At ang pabor ng Diyos ay sa iyo. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pabor? Lahat ng bagay na kailangan mo pag hiningi mo sa Diyos, ibibigay niya sa iyo. Ganon ang pabor ng Diyos. Kaya magpaayos ka. No? Huwag mong tanggihan ang inaayos ng Diyos ang buhay natin. Okay, dito na ho tayo sa bunga ng hindi maayos na buhay. Ang bunga ng hindi maayos na buhay. Sa Matthew 7:21-23, una, yung tinatawag nating maling pagtawag o bigong pagtawag. Meron hong bigong pagtawag. Ang sabi hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng aking amang nasa langit. Yaw lamang sumusunod sa kalooban ng aking ama. Bakit to kaya? Hindi lahat ng tumatawag. Panginoon, tumawag naman kami sa iyo . Sabi, hindi lahat ng tumatawag. Ibig sabihin, bigo ang pagtawag.
Bakit po kaya? Mga kapatid, kinakailangan daw po tayo, kapag tumawag tayo sa Panginoon, ay dapat makita niya sa atin yung larawan ng kanyang anak na si Jesucristo. Naniniwala ba kayo, tayo ay binigyan lang ng karapatang maging anak ng Diyos? Karapatan lang ho. Hindi ka talaga tunay na anak ng Diyos. Ikaw ay binigyan lang ng karapatan. Kaya sa Bible, ang pinag-usapan ho yan, sa Romans chapter 8, pinag-usapan yan, spirit of adoption at spirit of sonship. Meron talagang spirit of sonship. Meron namang spirit of adoption. Tayo ho, nandun tayo sa panahon ng spirit of adoption. Inadapt ka ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pananalig mo kay Kristo, ng Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay inampon. At sa pagpapatuloy mo, kailangan marating mo yung spirit of sonship. Kasi at that time, kapag ikaw ay nasa spirit of adoption, bata ka pa, hindi mo pa alam na ikaw ay nagkaroon ng magulang at ang magulang mo ay mayaman na tao. Sa panahon na ikaw ay bata pa, hindi mo alam yun. Pero kapag nagkakaroon ka ng gulang, tumatanda ka na magkakaroon ka ng hustong isip at nagiging maayos ang buhay mo, malalaman mo ito palang aking ama na kumilala sa akin na maging anak niya ako at ngayon ay tinuturing akong anak, ngayon nalaman mo may kayamanan siya, ikaw pala ay tagapagmana ng kanyang kayamanan. Sa panahon ng ating pagpapatuloy, mga kapatid, hanggang tumatagal ka at nagkakaedad ka, nagiging matured. Ang tawag ko natin doon, nagiging matured ka sa pananalig sa Diyos. Ibig sabihin, nagiging maayos yung buhay mo. Kapag naging maayos, natututunan mo, ikaw pala ay anak ng Diyos, na kapag tumawag ka sa Ama, hindi ikaw ang nakikita niya. Ang nakikita niya, yung anak niyang si Jesucristo na nasa puso mo at naging larawan ng buhay mo. Kapag tumawag ka, Aba, Aba Father, Ama, Ama ko, ang sabi, diringgin ka ng ating Panginoon. Amen? Pero mga kapatid, pagka hindi nakita ang larawan ni Kristo sa'yo, ang tawag natin doon, Christ-likeness. Sabihin nyo, Christ-likeness. Kapag hindi nakita yung Christ-like image sa buhay mo, kapatid, iyon ang bigong pagtawag. Hindi naman humali na pagtawag. Bigong pagtawag. Minsan, hindi ho na ibibigay agad. Dapat sana nararanasan mo, na-experience mo ang mga pagpapalang ito, hindi mo nararanasan tumatagal. Katulad ng mga Israelita, dahil nagre-resist sila, na ayusin ng Diyos ang buhay nila. Alam niyo ba, instead of 40 days or 21 to 40 days lang, na mararating nila yung promised land, ay tumagal ho sila ng 40 years. Imagine, from 21 to 40 days, ay pwede ho nilang marating ang promised land, but because of their resisting attitude, yung pagtanggi, yung pag-ayaw sa pag-aayos ng Diyos, inaayos sila ng Diyos sa pamagitan ng kanilang leader na si Moses. Ayaw nila, sabi nila, balik mo lang kami sa Egypt, Moses. Ayaw namin dito, ginugutom mo lang kami rito. Walang pagkain dito, disyerto. Tanggi sila ng tanggi, reklamo ng reklamo. Ayaw nilang paayos. Alam niyo ba, tumagal ng 40 years. Ikot lang ng ikot. Gusto niyo ho ba paikot-ikot ang buhay? Hindi dapat. Di ba sabi, are you tired of spinning round and round? Di ba may awiting ganyan? Kailangan, give it all to Jesus. Sabi ng awitin, give it all to Jesus. And He will turn your sorrow into joy. Kasi kaya malungkot ka paikot-ikot Ayaw mong magpaayos kay Lord. Pag pinaayos mo buhay mo kay Lord, isang direction lang, isang pupuntahan lang, pasok ka sa promised land. Ang promised land, ang ibig sabihin niyan, life and the abundance of life. Amen? Sino ang gustong pagpalain ng Panginoon? Christ-likeness. Mga kapatid, makita, pagtawag mo, hindi ikaw, nakita sa'yo, Christ-like image. Ito talaga, anak ko ito. Kasi alam nyo ba, kaya naman tayo dinidinig ng Diyos, hindi dahil sa'yo. Kaya ka dinidinig ng Ama, dahil kay Kristo. Amen po ba?
Si Kristo ho ang dahilan bakit ka dinidinig ng Diyos eh. Kasi siya ho yung daan, siya yung katotohanan, siya yung buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Eh kung hindi ka Christ-like image, paano yan? Hindi ka makakarating sa Father. Hindi ka makakapasok sa trono ng biyaya para kunin mo yung pangangailangan mo. Nandun lahat yung needs natin. Sagana sa lahat ng bagay. Ang biyaya, ang trono ng mahabaging Diyos. Nandun lahat. Kunin mo na lahat. Nandun. Walang bagay na hindi makukuha doon. Nandun lahat. Kaya lang, paano makapasok doon? Kailangan si Jesus ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Eh, paano mangyayari yon? Kailangan mag-possess ka ng Christ-like image. Maging larawan mo si Kristo, hindi yung kasalanan mo ang nakikita. Hindi yung makasalanang pagkatao mo ang nakikita. Kailangan makita yung banal na anak ng Diyos, walang iba kundi si Jesus. Pagtawag mo ng Ama, sabihin ng Ama, pasok yan, ibigay ang pangangailangan yan sapagkat kalarawan yan ng aking anak na si Jesu Kristo. Amen? Hallelujah! Mga kapatid, mali o bigong pagtawag. Baka dumating tayo doon sa puntong yon. Nakakatakot o yun, mga kapatid. Sasabihin ng Panginoon, hindi kita naririnig, anak. Pangalawa, bigong paglilingkod. Sabi, Panginoon, nangaral kami ng salita nyo. Nagpalayas kami ng demonyo. Panginoon, nakisama naman ako sa prayer intercession. Nagsosoking prayer pa ako, Lord. Lord, nag-early morning prayer pa nga ako para sa matatagang church ng nyo doon sa Magsaysay Panginoon, ako po'y nag-song leader pa. Panginoon, ako'y tumugtog pa ng instrumento, Panginoon. Lord, ako ay nag-evangelize, nag-invite pa ako ng mga kaibigan, kapitbahay. Pero sasabihin ni Lord, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Naglingkudo yan, nangaral, lahat na ng paglilingkod na binanggit ko, pwede ho natin gawin. Pero baka bigong paglilingkod. Ibig sabihin, makapaglilingkod ka, pastor, nang hindi ayos ang buhay mo? Pwede. Marami nga hong ganyan. Gusto, tumugtog lang pero ayaw magpaayos ang buhay Ganyan ho yung dati nating kultura. Kultura, basta marunong lang mag-gitara, ayos na. O, pasok yan, nag-audition. O, ang galing mag-gitara, ang galing tumugtog yan. O, sige, pasok. Hindi na kinumusta. Anong buhay niyan? Lunes hanggang Sabado, nasaan yan? Nagpag-inuman, nagsisigarilyo, puno ng bisyo. Paglinggo, tutugtog sa harapan ng Panginoon. Maling kultura, mga kapatid. Yung iba naman gusto, pastor, ipasok niyo ang anak ko, patutugin niyo na para magbago buhay. Hindi pwedeng gawing pagbabago ng buhay, yung pagtugtog na instrumento. Kailangan bago siya makatugtog, binago na muna yung buhay niya. Amen? Minsan, maling kultura ho Maling kultura. Baka pagdating mo sa harapan ng Panginoon, Lord, tumugtog ako Lord, nag-cell leader ako Lord, nagpastor ako. Kasama pati kami. Kung kami ho ay naglalaro din, sa kabanalan ho ng Diyos, hindi rin ho kami papasok sa kaharian ng langit. Tandaan ho nyo mga anghel nga, pinabayaan ng Diyos, mapa-impyerno Tayo pa. Mga kapatid, kahit kami mga pastor, pag nagbibiro kami rito, nangangaral ako sa inyo, hindi nyo naman alam. Baka sa ibang mga araw, ako'y umiinom pala dyan sa likuran. Diyos ang nakakaalam yan. Pagdating sa harapan ng Diyos, ako rin mabibigo. Mga kapatid. Lahat tayo, mga kapatid, walang exempted dito. Sa Judgment Day, paghuhukom, haharap po tayong lahat. Yung mga itinatago mo na ginagawa mo, hindi alam ni pastor, hindi alam ni cell leader, hindi alam ni kapatiran, pero alam ni Lord yan. Amen? Alam ni Lord. Baka sabihin mo, hindi naman, wala naman si pastor Wala naman si Ma'am Agnes. Si Lord, wala? Andyan si Lord. Sapagkat si Lord ay may katangian na omnipresent God. He is everywhere. God is everywhere. Sinasamba natin si Lord dito ngayon. Ngayon ding oras na ito, sinasamba siya sa Amerika, sinasamba siya sa Canada, sinasamba siya doon sa Middle East, sinasamba siya sa Asia, sa iba't ibang panig ng Asia. Sinasamba siya sa buong daigdig ngayong araw na ito. Bakit nararanasan natin ang presence niya rito? Nararanasan din nila doon ang presence ni Lord because God is everywhere.
He is everywhere. He is omnipresent God. Present ho siya kahit saang lugar. Hindi pwedeng magtago eh. Kaya nga, ang Diyos, kinakailang paglingkuran natin ng mayroong buong katapatan. Maglingkod ka na rin lang, paglingkuran mo na siya ng totoo. Amen? Paglingkuran mo na siya ng totoo. Mga kapatid, ang sarap maglingkod kapag wala kang mga sabit-sabit sa buhay mo. Ang sarap maglingkod kapag malinis ang puso mo at may hangarin ka na bigyan mo ng karangalan ang buhay na Diyos. Alam niyo ba, kahit ikaw naglilingkod, hindi ka man recognize ng mga tao sa kapaligiran, basta't naglilingkod ka ng may buong katapatan, may malinis na puso, ang Diyos ay gagantimpalaan ka at pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay. Amen? Yan ho yung bigong paglilingkod. Bigong pagkilala. Sabi, Panginoon, kami ho ay gumawa ng lahat ng ito. Bigong pagkilala, kasama rin ho doon. Ang sabi diyan, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala, mapaggawa ng kasamaan. Bigong pagkilala. Bunga ho ng hindi maayos na buhay o tumatanggi sa pag-aayos ng buhay ay bigong pagtawag, bigong paglilingkod at bigong pagkilala. Paano makakilala si Lord? Ilalanin mo si Lord na siya ay banal na Diyos. Kung banal ang Diyos, dapat tayo lumapit sa Kanya ng may kabanalan. Sikapin natin na hindi mapahiya si Lord sa iyo. Sabi ng Panginoon, kung ikakahiya niyo ako sa harapan ng mga tao, pagdating doon sa harapan ng aking amang nasa langit, ikakahiya ko rin kayo. Dapat, dito pa lang sa lupa, huwag nating ikahiya ang Panginoon. Minsan maraming kumanggap kay Kristo, ikinakahiya pa ho siya dito. Yung Bible hindi madala nahihiya sa kaibigan. Hindi makapanalangin sa mga publikong lugar. Baka ma-recognize, born again Christian, nag-pray sa pagkain. Basta kain na lang. Pumunta sa mga fast food, kain. Hindi na ho nagpe-pray. Hindi na nagpapasalamat kay Lord. Parang aso at pusa. Dapat kung ikaw ay Kristiyano, bago ka kumain, ikaw ay magpapasalamat kay Lord at mananalangin ka para papurihan mo ang pangalan ng Panginoon. Amen? Huwag kang mahiya. Minsan sa loob ng tahanan, nagkabisita ka lang, kasama nyo sa pagkainan, ayaw na mag-pray. May bisita, nagtuturuan na, ikaw na mag-pray, ikaw na. May bisita lang yan. Dapat sana, kami po rito, dito, bago kumain, nagpe-pray. Pwede ba, manalangin muna tayo? Dapat gano'n. Huwag mong ikahiya si Kristo. Ang Biblia, huwag mong ikahiya na dalhin. Sa mga lugar na pupuntahan mo, huwag mong ikahiya na basahin ang banal na kasulatan. Sa panahon na ikaw ay naghihintay sa iyong kausap, may Bible ka, buksan mo, basahin mo. Habang ikaw ay naghihintay. Mga kapatid, gaano mo ba kakilala si Lord? Si Lord ba hindi mo kinakahiya? Proud ka ba na ikaw ay anak ng Diyos? Proud ka ba na si Jesus ang Panginoon ng buhay mo? Dapat proud tayo. Huwag natin ikahiya. Huwag tayo magkaroon ng ganun parang inferiority complex because of being a Christian, being a son of God. May inferior ka. Meron kang parang hiyang-hiya ka. Parang hindi ka accepted. No, mga kapatid. Proud ka. Tandaan mo natin. Taas no ka. Anak ako ng Diyos. Ang aking Ama ay hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Ang aking Ama, ang pinakamayaman sa buong daigdig. Amen? Totoo ba ang ating Ama pinakamayaman sa buong daigdig? Huwag kang mahiya. Ba't nahihiya ka sa Kanya? Ba't nahihiya ka sa kapaligiran? Pinakamayaman pala sa buong daigdig ang tatay mo. Hari pala ng mga hari ang iyong Ama. Dapat proud tayo, di ba? Ang pangalan ng taglay-taglay natin ay pangalan ng anak ng Diyos. Hindi ka dapat mahiya. Proud ka sapagkat pinakamakapangyarihan sa lahat ang Ama nating nasa langit. Hallelujah. Bigong pagkilala, ikinahihiya, hindi maipagmalaki ang Diyos, hindi maibahagi yung kanyang buhay na binago ng ating Panginoon. Dapat sana, tayo ngayon ay merong ayos na buhay. Kung tayo ay nasa kaayusan, mga kapatid, ilan lamang yan sa mga nabanggit natin. Marami pang gustong ayusin ng Diyos sa buhay natin. Lalo na kapag wala tayo sa loob ng bahay-sambahan. Kapag nasa labas ka na, ayos ba ang buhay mo? Sino ka kapag ikaw ay nasa labas
nasa ibang lugar, sino ka? Ikaw ba'y may ayos na buhay kapag nasa ibang lugar ka? O anumang lugar na pinupuntahan mo? Hindi dapat naiiba ang buhay natin saan man tayo naroon. Sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, sa loob ng tahanan, sa labas ng tahanan, patunayan natin, ako'y binago na at inayos na ng Diyos ang buhay ko. Binukod na ng Diyos ang dilim sa liwanag. Manatili tayo sa liwanag na pinaglagyan ng Diyos sa buhay natin. Ang taong nasa liwanag ay mananatiling pinagpapala ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nun natin ng Diyos sa ating mga labit na. Thank you, Lord Jesus. Nawa mga kapatid, sa panahong ito, ang paglago ay nakasalalay sa kaayusan. Gusto ng Diyos lumago tayo. Personal growth, hindi lang sa personal growth, even sa community, sa mga blessing, gusto ng Diyos lumago tayo. Alam niyo ba, meron hong nakalaan ng mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Gustong-gusto ng Diyos na maranasan natin. Sino sa inyo naniniwala na yung mga pagpapala na nakalaan sa atin ay gustong-gusto na ng Diyos na ibigay sa'yo? Gustong-gusto na niyang ibigay. Kaya lang kung hindi ayos ang buhay mo, hindi mo na ibibigay ni Lord. Bakit? Masasayang lang eh. Masasayang lang, mga kapatid. Kayo bang magulang? Kung ang inyong anak, alam nyo, naglulustay ng pera, pagkatas humihingi uli ng pera sa inyo, bibigyan nyo pa ba? Hindi na. Sasabihin nyo, hindi na anak. Ayusin mo muna buhay mo bago kita bigyan ito. Yung ginawa mo dati, sinayang mo lang ang pera. This time, baguhin mo muna ang sistema ng buhay mo. Ayusin mo muna buhay mo. Bibigyan kita. Walang problema. Kaya kitang bigyan. Pero ang gusto ko, pag binigay ko sa ito, hindi masasayang. Mararanasan mo talaga at yung matatamasa mo ang mga biyayang ito. Ang Diyos din ho, ganun eh. Mga kapatid, hindi ho siya maramot. Kaya lang ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Gusto na niyang ibigay yung mga package ho natin. Nandun ho. Malalaking kahon. Malalaki pa ho sa balikbayan boxes. Marami ho, puno ng pagkapala. Gustong-gusto kanyang pagpalain. Kaya lang yung sistema ng buhay mo. Alam nyo, mga kapatid, maraming dapat ayusin sa atin. In terms of finances, maraming dapat ayusin. Marami, hindi man ho, marunong magbigay ng karangalan kay Lord. Pag pinagpala ni Lord, takbo agad kung saan-saan. Hindi na ho, nagbibigay ng ikapo, ng handog sa Panginoon. Sabi ni Lord, pinagnanakawan niyo ko. Sabi ng Panginoon. Hindi ayos ang buhay, kayo na nangyayari. Imbes na maging sagana, naghihirap. Mga kapatid, minsan yung hindi paggastas ng maayos, lustay dito, lustay doon. Tapos maghihirap. Minsan yung kalayawan, yung hindi pa kaya, inaabot. Minsan yung mga ganuno, hindi marunong maghintay sa tamang panahon. Ang Diyos ay Diyos ng panahon. Sabi, in His time, He makes all things beautiful. Minsan maraming mga tao, hindi makapaghintay. Kailangan, ngayon na eh. In Diyos gusto, hindi, next time. Mas maganda pa dyan, bibigay ko sa'yo. Hindi na makapaghintay, ngayon na. O yan, nagdudusa siya ngayon. Maraming bagay dapat ayusin sa buhay natin. Mga kapatid, kung ikaw yon, kung ikaw ay hindi ayos ang buhay ngayong umagang ito, may mga maling sistema. Halimbawa, ikaw ay matagal ng mananampalataya. Binets ka ng Panginoon ng mga pinansyal na pagkapala. Hindi ka marunong magbalik kay Lord ng para kay Lord. Ang tinutukoy natin ay ang tithing and offering. Kung tagal mo ng mananampalataya, alam mo na yan, tinuro na siya yan, ginawa mo na minsan, pero ngayon, di mo tinutuloy yan, hindi mo ginagawa yan, hindi ayos ang buhay mo. Hindi ayos ang buhay mo, sasabihin ko na sa inyo. Kaya kami ho, kahit anong mangyari, mga anak ho namin, bata pa lang, elementary pa lang, itinuro na namin sa kanila yan. Ang sabi ko, kahit mawala kami mga anak, pag natutunan nyo yan, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, college na ho sila, nasanayan na ho nila yan. Iba ang paon, nagugulat ako, 180, 200, hindi pa nakakapag-tithes. Nagkukulang pa. Alam niyo, mga anak namin, 100 lang o baon yan. Hindi ako nahiyang sabihin.
Hindi ho nanghihingi na, dagdagan nyo naman. Hindi. 100 lang ho, mamamasahe yan, 2 sakay. Ang layo ho ng Bacolor. Pero alam nyo, tinuruan namin sila na maging matiisin din. Hindi ho pwedeng yung layaw na buhay. Kailangan ho, nararanasan din nila, na-experience, yung mayroon pagpatitiis din. Kailangan ho kasi kasama sa buhay yan para maging disiplinado ka, maging ayos ang buhay mo, lalo na ho yung pagbibigay sa ating Panginoon. Amen? Marami ho, parang, alam nyo, kung matututunan nyo yan, gusto nyo ng kasaganaan mga kapatid, tandaan nyo ho, hindi kayo pagkukulangin ni Lord. Minsan kinatatakutan natin, kailangan ko na nga bibigay ko pa. Diyan ka itetest ni Lord. Subukan mo. Sino ba ang marunong? Ikaw o ang Diyos? Minsan pinapagana natin, ikaw ang marunong Kailangan ko na nga ito, bibigay ko pa. Yan. Hindi mo pinagana ang karunungan ng Diyos. Yung karunungan pinagana mo, ano nangyari sa'yo? Lalo kang naghihirap. Lalo kang nagdadalita. Dapat sana, mga kapatid, ang Diyos gustong-gusto pasaganain tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Yung po bang meron ka na, dumarating pa? Hindi ba masarap po yun? Hindi pa ubos, may dumarating pa? Iyon ang tinatawag nating more than enough. Yan yung gusto ng Diyos sa atin. More than enough, siksik, liglig at umaapaw. Wala ng sukat, paglagyan. Sino ang umaapaw sa inyo ngayon? Hallelujah. Tingnan nyo, wala, no, mga kapatid. Subukin nyo, Lord. Subukin nyo. Subukin nyo ito sinasabi ko. Minsan hindi ayos Hindi ayos. Alam nyo yung ayos na sistema ng pananalapi? Inuuna si Lord bago ang lahat ng bagay. Bago ka mag-shopping, si Lord muna. Lord, ito ho ang sayo, ito ho ang kaloob ko, bubukod mo na yan, sobre mo yan, lagyan mo ng don't touch. Kahit ikaw mismo natutokso, nabasa mo, don't touch. Kay Lord yan, sa Sunday, dadaling ko yan. Hindi mo pakikialaman yun. Yung problema, hindi ko talaga natin inaayos mga kapatid. Hindi natin inaayos ang buhay natin Kaya ano ang resulta? Kahirapan. Nagkakautang-utang pa. Mga kapatid, hindi ko kalooban. Sasabihin ko na sa inyo, sabi ng salita ng Diyos, hindi kayo ang mangungutang, kayo ang magpapautang. Hindi kayo ang buntot, kayo ang ulo. Anong masarap po sa bangus? Ulo o buntot? Sige, sa inyo buntot, akin ang ulo. Hallelujah. Di ba, pinag-aagawan sa bangus ang ulo. Yung buntot, punong-puno ng tinik. Halos wala ka na makain dun Sa pusa na lang yun. Kaya pag nagluto ka ng paksiw na bangus, yung pusa, sigurado na. Sa kanya na yung buntot. Mga kapatid, kaya sinabi ng Bible, tayo ay ulo, hindi buntot. Ang ibig sabihin, tayo yung pangunahin. Tayo yung masarap. Tayo yung the best. Amen? Gusto mo ng the best na buhay, ayaw mo magpaayos. Ayusin natin, mga kapatid, ang buhay natin. Financial aspect pa lang ho yan. Marami pa. Yung sistema ng buhay mo, paano ka ba nabubuhay? Layaw ka ba? Meron ka ng gamit? Gusto mo pa ng panibagong gamit? Sa cellphone lang makikita. Ang mga kabataan, meron ng cellphone na ganyan. May lumabas na bago, pabili na naman. Kahit utang lang, okay, bili. Mga kapatid, hindi ganyan. Yung mga anak ko namin, gasgas na ho. Lumang-luma na. Wala ho mga ganyan. Gusto namin makita sa kanila mahalaga ang kaharian ng Diyos. Pinapakita ho namin sa kanila mahalaga ang kaharian ng Diyos. Hindi ho sila perpekto, nagkakasala pa rin ho yung mga yan. Kahit ho anak pastor yan, tao pa rin ho nagkakasala. Pero pinalalaki ho namin sila, hindi ho layaw. Kailangan makita ho nila ang kahalagahan ng maayos na buhay para pumasok ka sa kaharian ng ating Panginoon. Lahat ng bagay dito lilipas. Mawawala ang kayamanan, mawawala ang buhay, mawawala lahat, tahanan maluluma, sasakyan maluluma. Pero yung nananatili ka sa salita ng Diyos, papasok ka sa buhay na walang hanggan. Ito ang magdadala sa iyo sa pangwalang hanggan, doon sa piling ng ating Panginoon. Amen? Kapag ayos ang buhay natin, mga kapatid, pasok tayo doon sa maayos na lugar, sa kalangitan, sa piling ng ating Panginoon. Palakpakan nun natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga kapatid, tayo po'y mananalangin sa Panginoon.
Thank you, Lord Jesus. We honor your name. Ang paglago ay nakasalalay sa kaayusan ng buhay. Mga kapatid, this time, tingnan ho natin ating sarili. Meron ka bang maayos na buhay ngayon? Ikaw ang nakakaalam. Sa harapan ng Panginoon, let us surrender everything, mga kapatid. Oh God, let's feel the presence of the living God and let's welcome the Holy Spirit in our hearts. In the midst of us, let's welcome the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Awitin ho natin yung awiting Kapampangan. Andyang nanong malyari, kukawani kay Kagino. Habang inaawit ho natin ito, mga kapatid, ihanda ninyo yung sarili. Gusto kang pagpalain ni Lord ngayong umaga. Bukas mo ang puso mo. Ipaayos mo kay Lord. Bigong pagtawag, bigong paglilingkod, bigong pagkilala. I-lay down natin sa paanan ni Lord. Lord, ayoko na ng bigong pagtawag. Ayoko na ng bigong paglilingkod. Ayoko ng bigong pagkilala. Gusto ko, Panginoon, matagumpay na pagtawag, tagumpay na paglilingkod, at matagumpay na pagkilala sa iyo. Let's feel the presence of the living God in our midst right now. Lahat tayo yung gusto magpaayos ng buhay kay Lord. Lumapit ka, kapatid. Huwag mo sayangin ang pagkakataong ito. The Spirit of the Lord is ministering unto us right now. He wants you to experience life in the light. Lord, salamat sa iyo. Purihin ka, Panginoon. We honor your name, Jesus. Andyang nanong malyari, Ginoo. Kukawani keka. Andyang nanong malyari, Ginoo. Oh God. Inlugod ko manatili keka. Lugot ko, Lord. Inlugod ko manatili keka. Inlugod ko manatili keka. Yes, oh God. Worship you, Lord. We give you glory, Lord. We give you honor, oh God. We declare your praises unto oh, Jesus. Hallelujah. Dakila ang pangalan mo, Panginoon, sa lugar na ito. Makapangyarihang Diyos, lumikha ng langit at lupa, sa panahon na walang hugis at anyo, ay yung hinugisan at inanyuan. Ginawa mong maganda sa iyong pangmasid ang lahat ng bagay. Nang pagmasdan mo ang iyong nilikha, sinabi mo, nasiyahan ka. Panginoon, narito po ang buhay ng bawat isa sa amin. Isinusuko ho namin sa iyo. Ikaw ang may kapangyarihang mag-ayos ng buhay na ito. Panginoon, sa iyo po namin inilalaga ang lahat ko sa bahagi ng buhay namin na nadiriliman, bahagi ng buhay namin na may kaguluhan. Walang nalilihim sa iyo, Panginoon. Sa iyo po kami nagpapakumbaba, Banal na Espiritu. Hipuin niyo po ang bawat puso ngayon sa iyong kapangyarihan
Lusawin niyo po, Panginoon, ang anumang mga bahagi ng aming buhay na meron pong katigasan. At sa oras na ito, Panginoon, sinasabi ho namin sa iyong harapan, malaya ho naming pinahintulutan ka na ayusin mo ang buhay namin. Hindi na ho kami makikialam. Bahala kayo, Panginoon. Kayo na ho ang gumawa sa amin. Hindi namin pakikialaman ang magpapalayo. Kung gusto niya kaming hugisan, kayo nang bahala, Panginoon. Dakila ka, O God. Yes, Lord, your will be done. Your perfect will be done in our lives today, Lord. Forgive us, Lord God, sa kawalan ng kaayusan sa buhay. Linisin niyo kami, tugasan sa iyong banal na dugo. At sa araw na ito, pabayaan niyo ho, amin pong tanggapin ang malayang pagpapaayos ng buhay namin sa iyong kapangyarihan. Susundin ka namin, Panginoon. Magpapasakop kami sa kapangyarihan ng iyong salita. Mananalangin kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kami malayang magbubukas ng aming buhay para sa mga pagbabago na nais mo, para sa mga pag-aayos na nais mo sa buhay namin. Lord, ang iglesyang ito, kahabagan nyo. Gawin nyo pong, Panginoon, na maayos ang iyong iglesia. Ang iglesyang ito, Panginoon, na iyong pinarangalan sapagkat binago mo ang aming mga pamamaraan. Tulungan mo kami, Panginoon, na madala sa iglesyang ito ang tamang kasanayan, ang tamang kultura na magbibigay kapurihan sa iyong pangalan. Salamat po ng maraming-marami, Panginoon. Itinataas ka ho namin. Dinadakila ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon. Karapat-dapat ka sa aming mga papuri. Lord, narito yung mga anak nyo na lumapit sa harap. Talastas nyo ang kanilang mga puso. Nakikita nyo ang kalagayan ng buhay. Sawa na sa kaguluhan. Ayaw na nila, Panginoon, ng magulong pamumuhay. Narito sila sa iyong harapan, Lord. Idinadalangin ko, simulan niyo po. Ngayon palang oras na ito, Lord. Simulan niyo na ang pagbabago. Simulan niyo na ang pag-aayos sa puso nila. Sarabakandaraba. Lord, pinababa nila ang kanilang mga sarili sa harapan niyo. Lord, nililay down na nila yung kanilang kalooban sa iyo. Panginoon, patutunayan mo sa kanila na ikaw ang Diyos ng kaayusan. Ayusin mo ang lahat, Panginoon. At ipakikita mo sa kanila ang bunga ng kaayusan ay ang matagumpay at masaganang pamumuhay. Lord, ipagkaloob niyo sa mga kapatid na ito ang kasaganaan, ang kaayusan, Panginoon, ang katagumpay. Iangat mo ang buhay nila. Promote them, O God. Patuloy kang maparangalan sa buhay ng mga kapatid na ito. Thank you, Lord Jesus. We give you all the glory, honor, and praise. Hallelujah. Patuloy ho nating sambahin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Lord, sa lugar na ito, malaya hong kumilos ang iyong kapangyarihan. Ibaba niyo ang kalawalatian ng iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon. We will experience your glory. We will experience your power, O God. Hallelujah. Oh, Jesus, we glorify you. We exalt your name. Hallelujah. Oh, go God, go God. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. All glory for you alone deserve
worship the living God. Mga kapatid, sambahin mo lang. Open your heart. Lord, fill them with your power right now. Adore you. Oh, Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you. thank you, Lord. Yes, oh God. And we worship you this day. Oh, God. We honor you, Lord. What a peace that guards my heart, my help in times of need. Okay, suko mo sa Panginoon. Damahin mo ang yakap ng Diyos. Kapatid, ang yakap ng Diyos ngayon, damahin mo. Niyayakap ka ng Panginoon. Kinakalinga ka ng Diyos ngayon. To my knees, Yes, Lord. for there I find you waiting. Kinakalinga ka ng Panginoon ngayon. Niyayakap ka ng Diyos. There I Hallelujah. find your release. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. You receive the For glory. you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, We love you, Lord. and we worship you this day. Oh, God. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's give Him a big clap offering of praise. You're worthy. God is worthy. Praise the name of Jesus. Lord, bless them today. I pray and I declare upon their lives, oh God, yung buhay na matagumpay, buhay na may pabor, at buhay na may kasaganaan. Sa iyong karangalan ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Yesus, muli tayo magsabi, magkaisa ng salitang Amen. Amen. Thank you, Lord.